Sa tahimik na bayan ng La Paz, Tarlac, ipinanganak ang isang pangalang tila biniyayaan ng tadhana, Francisco Macabulos y Soliman. Isang pangalan na sa unang dinig pa lamang, naglalaman na ng bigat, dangal at kahulugan. Macabulos, makabuluhan, may saysay, may layunin. Ngunit sa likod ng matatag na apelyidong iyon ay ang kwento ng isang lalaking tumindig sa gitna ng kaguluhan na piniling lumaban hindi dahil sa utos kundi dahil sa paniniwala. Ito ang kwento ng isang bayani na madalas hindi nababanggit sa mga pahina ng kasaysayan, ngunit ang kanyang kontribusyon ay nagsilbing gulugod ng himagsikan sa gitnang Luzon. Ito ang kwento ni General Francisco Macabulos, ang itinagong bayani ng Rebolusyon. Kabataan sa La Paz ipinanganak si Francisco Macabulos noong ika-17 ng Setyembre taong 1871 sa La Paz, Tarlac. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Alejandro Macabulos, isang respetadong mamamayan, at Doña Gregoria Soliman na may lahing Pilipino at Espanyol. Mula pagkabata, kapansin-pansin na ang talino at disiplina ni Francisco. Isang batang tahimik ngunit mapanuri, mahilig magbasa at matuto. Dahil sa kanilang katamtamang yaman, napadala siya ng kanyang mga magulang sa Maynila upang mag-aral sa Colegio de San Juan de Letran at kalaunan ay sa University of Santo Tomas, kung saan nakamit niya ang mataas na antas ng edukasyon, isang bihirang pribilehiyo para sa mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Ngunit higit sa karunungan, ang kaniyang puso ay unti-unting napupuno ng diwa ng pagka-Pilipino. Sa mga lansangan ng Maynila, narinig niya ang mga bulong ng pagbabago, mga tula ni Rizal, at mga lihim na pag-uusap ng mga kabataang may pag-asa sa kalayaan. Habang ang iba ay natutong sumunod, si Macabulos ay natutong magtanong. Ang panahon ng panlulupig. Ang mga taon bago ang rebolusyon ay mga taong puno ng pang-aapi. Sa ilalim ng pamahalaang kolonyal, ang mga Pilipino ay itinuturing na mababang uri, walang boses, walang karapatan, walang dangal. Sa Tarlac, tulad ng sa iba pang probinsya, ang mga Guardia Civil ay namamayani. Ang mga magsasaka ay pinupuwersa sa buwis at ang lupa ay pag-aari ng mga mayayamang Kastila. Dito nakita ni Francisco ang di makatarungang kaayusan ng lipunan. At sa kanyang puso, unti-unting sumibol ang diwa ng paglaban. Hindi siya mandirigma noong una. Isa siyang intelektual, isang taong naniniwala sa katuwiran at reforma. Ngunit habang tumatagal, nauunawaan niya na ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ito'y ipinaglalaban. Ang pagpasok sa Katipunan taong 1896. Ang mga sigaw ng kalayaan mula sa Cavite, Bulacan at Maynila ay umabot hanggang sa mga kapatagan ng Tarlac. Si Francisco Macabulos, na nooy 51 taong gulang, ay sumumpa sa lihim na samahan ng mga Katipunero. Mabilis siyang umangat sa ranggo dahil sa kanyang talino, disiplina at kakayahang mamuno. Sa loob lamang ng ilang buwan, siya ang naging pinuno ng Katipunan sa Hilagang Luzon, isang papel na napakalaki ng responsibilidad. Dito siya nagsimulang mag-organisa ng mga hukbo sa Tarlac, Pangasinan at Nueva Ecija. Ang kanyang layunin, buuin ang isang matatag na puwersa sa labas ng Maynila upang ipagpatuloy ang laban kahit bumagsak ang kabisera. Sa kanya, ang rebolusyon ay hindi lamang laban sa Kastila. Ito ay laban para sa dangal ng bawat Pilipino. Ang unang laban noong sumiklab ang rebolusyon, si Macabulos ay agad na nanguna sa mga sagupaan sa Tarlac. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, sinukot nila ang mga himpilan ng mga Guardia Civil, pinakawalan ang mga bihag at tinagaw ang mga sandata ng kalaban. Ang kanyang disiplina sa labanan ay kakaiba. Walang kawalang habas na karahasan, walang pagnanakaw, walang pang-aabuso. Para kay Macabulos, ang tunay na revolusyonaryo ay may dangal. Ang mga bihag na Espanyol ay tinatrato niya ng may pagkatao at ito'y nagdulot ng respeto kahit sa kalaban. Dahil dito siya ay hinirang bilang Brigadier General ng mga puwersa sa gitnang Luzon. Ang pamahalaang Macabulos. Habang si Emilio Aguinaldo ay nasa Hong Kong matapos ang kasunduan sa Biak na Bato noong 1897, si Francisco Macabulos ay hindi tumigil. Habang ang ibang pinuno ay nagbaba ng armas, siya ay nagpatuloy. Sa Tarlac, itinatag niya ang tinatawag na pamahalaang Macabulos, isang pansamantalang gobyerno na naglalayong panatilihin ang kaayusan habang wala si Aguinaldo. Siya ang unang Pilipinong nagtangkang bumuo ng Independent Revolutionary Government sa gitnang Luzon. Binuo niya ang isang saligang batas na may mga prinsipyo ng demokrasya at kalayaan. Halos kapareho ng mga adhikaing kalaunan ay makikita sa konstitusyon ng Malolos. Ito ay patunay ng kanyang katalinuhan at paninindigan bilang pinuno, hindi lamang sundalo. Nang bumalik si Aguinaldo mula Hong Kong noong 1898 dala ang suporta ng mga Amerikano, nagsimulang magbago ang direksyon ng himagsikan. Habang ang iba ay umaasa sa tulong ng Banyaga, si Macabulos ay nagduda. Nakita niya ang panganib ng labis na pagtitiwala sa mga Amerikano. Para sa kanya, ang kalayaan ng Pilipinas ay dapat makamit ng Pilipino mismo, hindi ng sinumang Banyaga. Ngunit bilang isang tapat na pinuno, siya ay sumunod sa itaas na pamunuan at tinanggap ang pagkakaisa sa ilalim ng pamahalaang Aguinaldo. Ngunit sa kanyang puso may alinlangan na ang bagong kaibigan ay maaaring maging bagong mananakop. Hindi nagtagal, nagkatotoo ang kanyang pangamba.
Noong 1899, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Muling pinamunuan ni Macabulos ang hukbo sa Tarlac. Sa ilalim ng kanyang utos, pinatatag niya ang mga depensa ng Hilagang Luzon, itinayo ang mga tanggulan at nag-organisa ng mga sibilyang handang lumaban. Ngunit sa harap ng makabagong armas ng mga Amerikano, maraming bayan ang nalugmok. Habang dumarami ang sugatan, habang dumarami ang gutom, tumindi rin ang bigat sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya bumitiw. Ang kanyang prinsipyo ay simple. Mas mabuti nang mamatay sa sariling lupa kaysa mabuhay bilang alipin ng dayuhan. Habang ang mga puwersa ng Aguinaldo ay paurong sa Hilaga, si Macabulos ay isa sa mga huling tumindig. Nang masakop ng mga Amerikano ang Tarlac, marami sa kanyang mga tauhan ay sumuko. Ngunit siya ay nanatiling matatag sa kabundukan. Ilang ulit siyang inalok ng kapayapaan, ngunit tumanggi. Hanggang sa makita niyang ang kanyang mga kababayan ay labis nang naghihirap, mga pamilya ay nagugutom, mga bayan ay sinunog, mga anak ay nagiging ulila. Sa huli, para sa kapakanan ng mga inosente, napilitan siyang tanggapin ang realidad ng pagkatalo. Ngunit hindi siya kailanman sumumpa ng katapatan sa bagong mananakop. Para sa kanya, ang pagsuko ay hindi kabiguan kundi sakripisyo. Matapos ang digmaan, bumalik si Macabulos sa La Paz. Doon, muli siyang namuhay bilang isang simpleng mamamayan. Hindi siya naghangad ng posisyon o gantimpala. Hindi siya nagsulat ng aklat tungkol sa sarili o nagpa-interview upang kilalanin bilang bayani. Tahimik siyang namuhay, naglingkod sa bayan at tumulong sa mga kababayan niyang magsasaka. Ang kanyang bahay sa Tarlac ay naging tahanan ng mga nangangailangan. Hindi siya naging politiko, bagkus ay nanatiling simbolo ng kababaang loob. Noong Abril 32, 1922, sa edad na 50, pumanaw si Francisco Macabulos. Malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa puso ng kanyang mga kababayan. Ngayon, bihira nating marinig ang kanyang pangalan sa mga aklat-aralin, ngunit ang kanyang ambag sa kasaysayan ay hindi kailanman mabubura. Si Francisco Macabulos ang nagpatuloy ng alab ng revolusyon noong ito'y halos mamatay. Siya ang nagbigay buhay sa pamahalaan sa gitnang Luzon noong walang lider ang bansa. At higit sa lahat, siya ang nagpamalas ng katangiang bihira, ang mamuno ng may dangal at umatras ng may kababaang loob. Ang kanyang konstitusyon ng Tarlac ay nagsilbing inspirasyon sa konstitusyon ng Malolos. Ang kanyang mga prinsipyo ng reforma, pagkakapantay-pantay at demokrasya ay mga ideal na patuloy na lumalaban hanggang ngayon. Sa bawat henerasyon, may mga bayani na sikat at may mga bayani na tahimik. Si Francisco Macabulos ay kabilang sa mga tahimik, yaong hindi sumisigaw ng kadakilaan, ngunit ang kanyang mga gawa ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kasaysayan. Kung tutuusin, siya ay isang simbolo ng matalinong katapangan. Hindi bulag sa revolusyon, ngunit may mata sa katotohanan. Hindi naghahangad ng kapangyarihan, kundi ng katarungan. At sa panahon ngayon, kung saan ang dangal ay madalas nalilimutan, ang kanyang pangalan ay paalala na ang tunay na bayani ay hindi kailanman naghahangad ng titulo. Ang tunay na bayani ay naglilingkod ng may puso. Sa huling pahina ng ating kasaysayan, madalas ay mga pangalan ni Rizal, Bonifacio at Aguinaldo ang nangingibabaw. Ngunit sa pagitan ng mga linya, naroroon si Francisco Macabulos, ang tahimik na tagapagtanggol ng gitnang Luzon, ang general na may puso ng guro, ang pinuno na may kaluluwang makata, ang bayani na hindi kailanman humiling ng papuri. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang revolusyon ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa dignidad, sa prinsipyo at sa kakayahang ipaglaban ang tama kahit mag-isa. Ito ang pamana ni General Francisco Macabulos, ang bayani na hindi hinangad ang kasikatan, ngunit iniwan ang liwanag ng kabayanihan na patuloy na gumagabay sa ating pagka-Pilipino. Francisco Macabulos, 1871-1922. General, manggagamot, bayani ng Tarlac. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang pamana ay sumisigaw ng kalayaan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa buhay ni Francisco Macabulos, tila ba may tanong na nananatili sa ating isipan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng kabayanihan? At paano nagiging dakila ang isang tao na pinili ang katahimikan kaysa sa kasikatan? Maraming bayani sa ating kasaysayan ang umalingaw-ngaw sa sigaw ng digmaan, ngunit si Macabulos, ang kanyang sigaw ay dumadaloy sa pagitan ng mga pahina ng katahimikan. Tahimik siyang lumaban, tahimik siyang naglingkod, tahimik siyang nawala. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa mga sigaw ng mga sundalo. Sa panahon ng himagsikan, kadalasang nauuna ang mga pangalang may ingay, may sandata, may karisma. Ngunit sa likod ng mga iyon, may mga lalaking tulad ni Macabulos, mga tagapagplano, tagapagtaguyod at tagapangalaga ng disiplina. Ang kanyang kabayanihan ay hindi nasusukat sa dami ng laban na kanyang pinangunahan, kundi sa kaayusan at prinsipyo na kanyang itinanim sa mga revolusyonaryo. Sa bawat kautusan niya, may paggalang. Sa bawat desisyon, may katarungan. Sa bawat pagkilos, may kababaang loob. Hindi siya naghari sa pamamagitan ng takot. Siya ay namuno sa pamamagitan ng tiwala. Sa kasaysayan, bihira ang mga pinunong marunong magpaubaya. Ngunit si Francisco Macabulos ay kabilang sa kakaunting iyon.
Nang itatag niya ang pamahalaang Makabulos, maaari sana niyang angkinin ang titulo bilang Pinuno ng Gitnang Luzon o Pangulo ng Revolusyonaryong Pamahalaan. Ngunit nang bumalik si Aguinaldo, hindi siya kumapit sa kapangyarihan. Bagkus, kusa niyang ipinasa ang pamumuno alang-alang sa pagkakaisa. Ito ang tunay na kabayanihan, ang kakayahang isuko ang sarili para sa ikabubuti ng lahat. Sa panahon ngayon kung saan ang pamumuno ay madalas nauugnay sa ambisyon at pagmamataas, ang halimbawa ni Makabulos ay tila ilaw sa gitna ng dilim. Isang paalala na ang tunay na leader ay hindi naghahangad ng titulo, kundi naglilingkod ng may puso. Nang bumagsak ang mga puwersa ng revolusyon laban sa mga Amerikano, marami ang nawalan ng pag-asa. Ngunit hindi si Makabulos. Kahit alam niyang hindi na niya matatalo ang banyaga, nanatili siyang matatag. At nang siya'y magdesisyong mag-urong, hindi iyon dahil sa duwag siya, kundi dahil nauunawaan niya na minsan, ang pinakamalakas na sandata ng isang pinuno ay ang kakayanang magpasya para sa kapayapaan. Hindi kailanman nabahira ng pagtataksil ang kanyang pangalan. Wala siyang pinirmahang kasunduan ng pagpapasailalim. Wala siyang niluhuran. Ang tanging sinuko niya ay ang kanyang espada. Ngunit hindi kailanman ang kanyang dangal. Ngunit bakit nga ba tila nakalimutan siya ng panahon? Bakit ang kanyang pangalan ay madalang mabanggit sa mga aklat-aralin habang ang kanyang mga gawa ay bihira ng pag-usapan? Marahil dahil hindi siya hinangad ng entablado. Hindi siya lumapit sa mga banyaga upang kilalanin. Hindi siya naging politiko. At sa mundong sanay sa mga kwentong may sigaw at tagisan, ang tahimik na bayani ay madalas nakakaligtaan. Ngunit ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa ingay ng kasaysayan. Ito'y nasusukat sa epekto ng halimbawa sa inspirasyong naiiwan sa puso ng bayan. At sa mga taga-Tarlac, sa mga kabataang natutong mahalin ang kanilang pinagmulan, ang pangalan ni Francisco Makabulos ay hindi kailanman namatay. Ito'y patuloy na bumubulong sa hangin ng lapas. Isang paalala na may bayani silang dapat ipagmalaki. Kung naririto si Makabulos sa ating panahon, ano kaya ang kanyang mararamdaman? Makikita niya marahil ang mga Pilipinong muling naghahanap ng direksyon. Makikita niya ang mga kabataan na naguguluhan kung ano ang halaga ng salitang kalayaan. At marahil, ngingitian niya tayo, sapagkat alam niyang ang laban para sa bayan ay hindi kailanman natatapos. Ito'y nagbabago ng anyo, minsan sa espada, minsan sa tinta, minsan sa puso. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Ang kabayanihan ay hindi kailangan ng tagasunod. Ang kabayanihan ay basta't ginagawa mo ang tama, kahit walang nakakakita. Kung ating iisipin, ang pangalang Makabulos ay tila panghuhula ng tadhana. Makabulos, makabuluhan. At tunay nga, ang kanyang buhay ay nagbigay saysay sa diwa ng pagiging Pilipino. Sa bawat guro na nagtuturo ng tapat, sa bawat sundalong naglilingkod ng walang kapalit, sa bawat mamamayang lumalaban sa korupsyon, naroroon si Makabulos. Ang kanyang espiritu ay nasa bawat Pilipinong tahimik ngunit matatag, hindi sikat ngunit tapat, hindi kilala ngunit tunay na bayani. Ngayon, sa Tarlac, nakatayo ang museo ni Francisco Makabulos, isang payak ngunit makabuluhang gusali. Sa loob nito may mga lumang larawan, mga liham, at mga dokumentong nagpapakita ng kanyang katalinuhan at tapang. Ngunit higit pa sa mga ito, ang tunay na pamana niya ay ang diwa ng integridad. Sa panahon ng revolusyon, sinikap niyang panatilihin ang disiplina ng kanyang hukbo. Sa panahon ng kapayapaan, pinanatili niyang buo ang kanyang dangal. Hindi siya naging mayaman, hindi siya naging makapangyarihan. Ngunit siya ay naging tapat na anak ng bayan. At sa huli, iyon ang pinakadakilang pamana ng isang Pilipino, ang kakayahang mamuhay ng may karangalan, kahit walang parangal. Francisco Makabulos, isang pangalan na dapat muling marinig, isang bayani na dapat muling makilala. Sa kanyang buhay, nakita natin ang larawan ng isang bansang naghahanap ng direksyon, ngunit laging may mga anak na handang tumindig. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, ito'y lakas na dumadaloy sa mga ugat ng ating lahi. Ang kanyang kababaang loob ay hindi pagtalikod, ito'y karunungan ng isang taong alam kung kailan lalaban at kung kailan magpapatawad. At habang pinapakinggan natin ang kanyang kwento, maaaring tanungin natin ang ating sarili. Sa panahon ngayon, paano tayo magiging makabulos sa ating bayan? Ang kasaysayan ay hindi lamang koleksyon ng mga pangalang nakaukit sa bato, ito'y koleksyon ng mga kaluluwang nag-alay ng lahat kahit walang kapalit. At sa puso ng bawat Pilipino na nagmamahal sa kanyang lupang sinilangan, naroroon si Francisco Makabulos. Ang general na itinago ng kasaysayan, ngunit kailanman ay hindi nawala sa alaala ng bayan. Tahimik, mapagpakumbaba, ngunit makapangyarihan. Isang bayani na tunay na makabulos. Sa kahapon, sa ngayon, at sa bukas ng ating bansa. Ang tunay na kalayaan ay hindi basta nakamit. Ito, ipinanatili araw-araw ng mga taong tapat sa kanilang bayan. Francisco Makabulos.